Ano, Ibarra? Handa ka na ba sa plano? Oo. ¡Ibarra! ¡Fuego! Dahan-dahan sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaya sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipan. Halika na, tuklasin ¡Ojo! ¡Destribó! ang isipan. Ngunit, General, bakit sa dakong ito pupunta ang mga hangal na timonero? Sapagkat mababaw puro ang ginang. Bakit hindi bilisan? Bakit hindi tulinan? Sapagkat baka tayo sumayad sa bukaring ngayon. Ang lunas ay napakadumi. Ako'y talagang nagtataka kung bakit wala man lang ang isang ito. Ang lunas ay napakadilap mo ng na salamin. Magukay ng isang tuwid na daan mula sa lawa hanggang Maynila. Sa madaling sabi, sarahan ng dating ilog Pasig, baka titipid ng lupa, baka bibilis sa paglalakbay. At syempre, maiiwasan ang pagbabarang sa iyo. So, paano ka lang yan, Ken? Ipagpamanhin mo, Ginoong Simon, ang iginagalang kong kaibigan, madikas ang ayunan. Napakalaking salapi ang manggugol at bukod rito, maraming nayon ang masisira. Wes, sumira! At ang salaping ibabayad sa mga manggagawa. Kung ganoon ay huwag nang bayaran. Gamitin ang mga bilanggo. Hindi makasasapat ang mga bilanggo lamang, Ginoong Simon. Kung ganoon ay pakilusin ng buong bayan. Mga kapatatanda, kabataan, bata. Pagtrabahuhin sila ng ilang buwan, kaysa naman sa 15 araw na sakilit ang paggawa. Pagdalhin sila ng sarili-sariling kagamitan. Tingnan ninyo, bago simulan ang sabain sa daongan, nagharap ako ng panukalang orihinal. Madaling gawin, makabuluhan, at matipid upang linisin ang putik at buhangin sa gulod-guluran ng lawa. Ngunit hindi ito nagdadahilang, hindi ito makapagbibigay. Maaari bang malaman ang iyong panukala? Kung walang panganib, ay ibig ninyo ako magsalita. At kung mayroon, ay tahimik kayo. Nakakita na ba kayo ng pato? Palagi ko'y nakapamaril na ang mga iyan sa lawa. Hindi ang mga patong bundok ang ibig kong tukuyin. Ang tinutukoy ko ay ang mga itik na inalagaan sa Pateros at Pasig. Alam mo ba ang pinapakain sa mga ito? Yung susong maliliit. Hindi mo kailangan maging Indio upang malaman yan. Kailangan mo lang gamitin ang iyong mga mata. Tama, balita suso. At alam mo ba kung saan nakuha ang mga iyon? Kung matagal ka nang namalagi sa lalawigan, katulad ko, malalaman mong kung saan iyon makukuha. At ang iyong panukala. Iyan ang tutukuyin ko. Pipilitin kong lagyan lahat ng lalawigan ng itik upang masira ang mga suso. Mapapahintulutan ba ninyong sumulat ako ng lahat halaing ukol dito? Kakaunti lang nag-iisip sa bayang ito. Ngunit Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balut. Huy! Nakakatinig. Bayaan nyo na lamang matuyo ang bulong-bulungan. Noong mga bata pa kami ni Kapitan Tiago,
wala pa ang droga na yan. Walang galang na po, ngunit ang opyo ay isang halaman. May bako, kamusta na nga pala ang itinatag niyong wikang akademya ng Kasira? Handa na po ang lahat. Mabuti kung pwede. Siya, mauna na ako. Magandang araw sa iyo, Basilio. Bakit ka na marito? Para umuwi o magbakasyon? Ganoon na nga po, Ginoong Simon. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, saan dyan sa lawa na patayang nagangalang Ibarra? Tumingin kayo roon. Ayon sa mga kawal na tumigis kay Ibarra, tumalon siya mula sa bangka at sumisid ng mahigit 2 milya. Kung gayon, ang kanyang bangkay, Sama na siya sa kanyang ama. Hindi ba't isa rin siya ang pilibustero, Padre Camora? yan ang masasabi kong murang paglilibing ha, Padre Camora. Lagi ko ngang nasasabi na hindi mo maaasahan ang pilibustero ay may marangal na libing. Anong nangyari sa iyo, Ginoong Simon? Huwag ninyong sabihin na kayo ay may sakit. Hindi, Ben. Nakikita ko lamang ang kapalpakan ng bayang ito. Paano mo masabing mayroong pilibustero ng tagumpay? Kailangan nyo malaman na sa paglalakbay dito sa ilog ito ay hindi dapat kayang mailitin. Ang lawang ito ay malaki. Kahit pagsama-samahin mo pa ang lawa ng Switzerland at ang mga lawa sa Espanya, walang katumbas ito. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Baba mo yan, itakbo! Guardia Civil kami. Narito kami para sigilin ang utang mo. Hawakan mo! Hawakan mo! Anong kailangan nyo? Huwag ka naman pumiglas! Taglit! Magbabayad ako! Buntres na to! Magbabayad din pala! Kunin mo nga! Tara! Anong ingay nangyayari sa labas? Magtimpi. Mas gugol ka sa isang tao magpaghihintay sa usapin kaysa magbayad ng 10 taon sa mga prailing dayuhan. Marahil babayaran ka naman nila ng mga misa. Talaga, Selo. Pero tila ba, walang wakas ang kanilang paghingi. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng salapi. Isipin mo na nga na natalo ang 30 mong piso sa sugal o kaya ay nahulog ito at nakain ng mga buhaya. Isipin mo na lang na lumaki ang buhaya. Kahit na ganito, hindi ko hayaan na gawin ng aking lupain. Ang pawis ng aking pamilya ay narito sa lupang ito. Inay, matagal ko nang hindi nadadalaw ang iyong puntod. Naalala ko pa rin ang trahedyang nangyari sa atin noon. Buti na lang, nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Kapag nakatapos ako, papakasalan ko si Huli. Inay, sana nandito ka upang makita mo ang katuparan ng aking mga pangarap.
Uy, yun di ba yung mag-aalas na si Simon? Ginoong Simon, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ikatutuwa ko po na masuklian ng inyong tulong upang mabigyan ng marangal na huling hantungan ng aking ina. Sino ba ang tinutukoy mo? Ang lalaking kagalang-galang at takila. Mula sa aking kamusmusan, ang lalaking nasa marami pumanaw na. Ngunit hito't nagkukubli mula sa kanilang mga mata. Ikaw nga, Don Crisostomo Ibarra. Basilio, ang lihim na iyan ay matagal mo na dapat kinalimutan. Dahil kamatayan ko o kamatayan mo ang maging maaaring kabayaran. Ngunit inaasahan kong alam mo ang mas nakakabuti. Huwag kayong mag-alala, senyor. Ligtas ang inyong lihim sa akin. Ngunit ano't napakapambihira ng inyong anyong kinatatayuan. Isang alahero na nagpakasasa sa luho. At walang habas sa pagpapataw ng kasawian sa ating kababayan. Ano ang nangyari sa aking nooy tinitingala? Hindi mo alam ang aking sinapit. Naglagalag ako at nagsikap na makaipon ng salapi sa ibang bansa. Nagbalik upang may sakatuparan ng aking layunin. Layuning wasakin ang salat na bansa. Bansang pinamumugaran ng mga nag-ahari-hari ang dayuhan. Ngunit, darasan lang po ba ang natatanging daan? Ito lamang ang paraan, Basilio. Dahil di kahit kailanman matututo ang bayan na maghimagsik at imulak ang kanilang mga mata nang hindi nadarama ang sakit at pigati. Alam mo yan, Basilio. Ikaw at ako ay iisa. Pareho tayong pinagkaitan ng hustisya. Alam mo yan, Basilio. Gamitin mo yung lakas mo para lumaban. Tulungan mo ako. Sumama ka sa akin. At nakita ko ang iyong kaibigan, si Sagan. Ramdam na ramdam ko ang pagkamuhi niya sa akin. Sadyang nakakamangha, napakalakas. Kaya't marahil, isa siya sa mga isasama ko sa pag-aalsa. Sumama ka sa amin, Basilio. Ginoo, nakakapaanyaya at isang karangalan na maging bahagi ng inyong balak. Ngunit wala akong kagustuhan na lumihis sa aking tungkulin na manggagamot ng ating mga kababayan. At badid ko na hindi ko na kailanman pang mababalik ang buhay ng aking ina at ni Crispin. Malayo po ang aming pangarap ni Isagani mula sa inyo, Ginoo. Putris, isang kahangalan. Ano't isinusulong yung Hispanisasyon at petisyon upang magtayo ng paaralan para sa wikang Kastila? Anong mapapala ninyo? Anong mapapala ninyo sa inyong hangarin? Ang lalo't di kayo magkaintindihan? Hindi po, Ginoo. Upang may Kalokohan! At ano lamang, lalo kayo magiging alipin sa kaisipang kolonyal. Hindi nyo ba nababatid? Isa ito ang pagpapatiwakal. Anong bayang marunong ng Kastila, ngunit hindi marunong magmahal sa sariling wika? Itinutulak mo lamang sa kanila sariling pagkawasak. Ang maging lahi ng isang walang dangal. Pag-isipan mo lang mabuti ito. Pumili ka! Bayan o sarili! Kalayaan o kaalaman! Balang araw, sana'y tanawin mo ang aking alok ng walang pagsisisi. At kung hindi man dumating ang pagkakataong iyon, hanapin mo ako sa aking tahanan. Hanapin mo ako sa eskolta. Inang Birhen, naway pagkalooban mo ko ng isang himala upang matubos ang langhal ko. Ipagpatawad niyo po, Lolo, kung kayo may iiwang mag-isa rito. Ngunit asahan niyo ako'y magbabalik upang makapiling kayo ni Ama, pati na rin si Basilio. Huwag po kayong mag-alala. At pakisabi na rin po kay Ama na ako'y mag-aaral na ng kolehiyo. Ang Panginoon ko po ay marunong magkastila
At ito ang pinakamurang kolehiyo para sa akin. Basilio! Huwag kang mag-alala. Alam kong malakas ka. Kakayanin mo to. Ngunit alam ko rin na mahirap ang maranasan ng ganitong sandali. Oo, ngunit kinakailangan kong gawin para sa atin. Mag-aral ka ng mabuti. Pangako, maghihintay ako. Magsaya tayo, aking mga kaibigan. Kaninang umaga ay nakipag-ikaw kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin sa Los Baños daw pinag-uusapan na lahat. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan nila ang kataas-taasang lubon ng primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lubong yan. Di na nga aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya si Ben Custodio, isang sangguniang ang lubon ang magdesisyon. O paano kung laban sa atin ang desisyon? Ito niya kay Padre Irene. At kung makikipagkilala tayo kay Ben Custodio, ay maaari nating pilingin ang kanyang pagsang-ayon. Sa paanong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Si Ginoong Pasta. Tsaka mananayo na si Pepay. Tingnan natin ang ibang paraan. Maaari namang lapitan si Ginoong Pasta. Ang abogado ang hinihingian ng payo ni Don Custodio. Oo, siya nga. Dati siya kaklase ng aking amain. Ngunit, ang problema, paano natin siya malalapitan upang pakiusapan na hingi ng pabor doon sa studio? Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kaluguyong isang mananahi? Huwag ka na umaarte. Isipin mo na lang ang ginawa ang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman siguro masama kung ating ulit susubukan ang mga paraang hindi naman mahaling tignan. Kakusapin ko si Ginoong Pasta. Kung ako'y magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Marahil ay tama si Isagadi. Kung gayon, hintayin natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Gandang araw, Ginoong Pasta. Magandang araw sa inyo. Bakit na lang pala? Naparito po ako para hindi lang talumpani. Kung sakaling mong naging sinagustodyo, gusto po namin yung pinagkakatuwala. Ayaw kong ganang sila ng mga usapan. Marami ang pag-aaral. Kailangan ko ng bayo ang iyan. Kahit kakaunti lamang alam ko katapat, pamahalaan ng ating bayan. Sa pagpapalagay kong hindi masama ang adikain na makiisa sa pamahalaan at ialinsunod ito sa kabutihan. Iisa lamang po ang aming layunin na may iba't ibang paraan. Kahanga-hanga ko yung kasagutan, ngunit hindi mo agad ako mapapayag. Lahat sila ay pumatanga ng ministero at kadalasan ay hindi nagkapalindan. Hindi lahat ng bagay ay magkakalaw maraming sa isang ilan. Naiintindihan ko po ng pamahalang kolonyal ay hindi ganoon at nananalig lamang sa mga pangalaman. Mabuti pang ipapayo ng bagay nila sa pamahalaan. Maghintay ka ito. Bakit mo ba muna is makasama sa pamilya? Bakit ang natin nila may tulong ng bukod? Laging bilin sa akin ang aming kapay na magkaroon naman sa akin sa iba. Gaya ng pumugal sa akin ako sa aking sarili. Hindi ako namarito para sa aking kapakinawa, kundi para sa mga kapakanan ng mga lalong higit pangaba. Bibigyan na lamang kita ng isang magandang payo. Isa kang estudyanteng matalino sa Akademyang Medisina. Mag-asawa ka na lang ng isang magandang dalaga na mapayapa ang buhay. Huwag ka na makinig sa tayo. Maalala mo na buwan ka ng uban na uban. Kung mabuo ay magkakaroon ng kanyang ubal. At kapag tumingin ako sa nakaraan, at makikita ko na wala man lang akong ginawa para sa ibang bayan, ang bawat ubal yan ay magiging tinig. Ang bawat ubal yan ay kakahiya ko.
Sinyo, Simon! Akin, lugi, akin, maksa! Ano? Nalugi kayo at bumagsak? Nasaan na ang 7,000 pisong aking pinautang? Ako wala pera, ako lugi na! Babawasan ko ito sa isa pa rin. Kaya nung itago ko ang mga pagkakas, huwag kang mag-alala. Kapag may darating na inspeksyon, akin ito. Sinyo, Simon! Ako gipit, ako ipit dyan! Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Sige, ako kaya. Kung gayon, ay magsiupo na po at magsisimula na tayo. Nasaan kaya ang mga salamin? Iyo ba ay nasisihan? Maaari na ba tayong magsimula na? Gusto kayo sa aking tanghalan. Makikita nyo rito ang ulong nagsasabi ng pawing katotohanan. Kung ganun, magsiupo na po at magsisimula na tayo. Itong hawak ko ay galing sa bayan ng Ehipto. Galing ito sa piramide ni Khufu. Pero mo, Fispenge, ipagkilala mo sa kanila kung sino ka. Ako, ako si Hemothis. At sa pagtulog niyo, ako ang inyong makikita. Lahat kayo ay aking dadalawin. Alam mo, sa pag-iisa ko sa kabundukan, doon ka na naramdaman ng kalayahan. Siglaya ng hangin. Kahit saang lugar sa Pilipinas, mas pipiliin ko pa rin na nasa isang sulok lamang ako ng Pilipinas kung saan nandun ang tunay na kalayahan. At sobrang saya na nandun yung kalayaan. At alam mo, pagdating ng araw, lahat ng kapuluan ng Pilipinas ay mapapalutan din o malalatagan din ng daang papan. Pangarapin natin yan. Pangarap, hindi mauubusan ng kalaban ng bayang ito. Ayon kay Tia Torina, mananatiling busabos ang bayang ito. Hindi kayo magbabago. Pero Paulita, iyan ay isang kahangalan. Oo't marami kaming kalaban, pero kami magtatagumpay sa pamamagitan ng inyong pagmamahal, sa pamamagitan ng inyong pagkilos, at sa pamamagitan ng pagbibigay niyo sa amin ng lakas ng loob. Kami magtatagumpay sa mapayapang pamamaraan. Mga kasama, hulihin niyo ang mga yan. Si Basilio at si Isagani, hanapin niyo! Sige, aming naunawaan. Basilio, nais kitang alokin ng isang paanyaya. Sumali ka sa akin sa himagsikan. Pangarap at buhay mo ang nakasalalay dito. Kung hindi ka aanib sa akin, ituturing kitang kaaway at madadamay ka sa himagsikan. Ngunit, kung ikaw ay aanib sa akin, simple lang ang gagawin mo. Kunin mo si Maria Clara, dalhin mo sa likod ng kumbento. Ganoon lamang kasimple. Umanhin, Senyor Simon. Nung isang araw nung ako'y inalok mong umanib sa'yo sa himagsikan, ako'y tumanggi at tumutol sapagkat hindi na maaari ang iyong plano. Planong iligtas si Maria Clara, pagkat huli na ang lahat dahil patay na ang iyong minamahal na si Maria Clara. Hindi ito maaari. Hindi pa patay si Maria Clara. Hindi ito maaari. Magbabayad kayong lahat! Senyor, nahuli na po namin si Basilio. Si Isagani, patuloy pa rin niyang pinaglalaban ng paskin. Sige, mabuti iyan. Pabayaan mo na si Isagani. Yang si Basilio, pahirapan mo at iwan mo dito. Huli anak, may balita ako. Si Basilio mo ba? Nakalaya na? Hindi pa. Ngunit may alam ako na paraan upang matulungan natin siya. Ano po yun?
Sabihin niyo na agad. Tingnan tayo ng salita ng oras. Kailangan natin ng salapi at tulong ng mga private. Ngunit, marami mo ang mga lahat ng alangan sa mga sanay. Wala na akong pagkamukat. May isip ang paraan. Pumasok ka at maging katulong sa kumbento. Sa kumbento, ano naman kung may problema? Nandun ang mura. Ganito, maaring naman tumulong ka at humingi ng awa. Anak, kailangan mo magmura. Ang makakasang gagawin ay para sa iyo. Ikaw pala si Huli. Marami ako narinig tungkol sa iyong kabaitan at kagandahan. Padre, naparito po ako upang humingi ng tulong. Ang bawat tulong ay may kapalit, Ina. Padre, ano pong ginagawa niyo? Kumalma ka, Iya. Ako ang bahala. Padre, bitawan mo ako! Ano ba? Padre! Padre, maawa ka! Padre, kamara! Padre, tama na! Tama na! Hit ka, ha? Padre, por favor! Tama na! Lahat ng inihanda ko, nabiho. Ang apoy para sa kalayaan. Naging usok na walang silbi. Ako'y muling iniwan ng pagkakataon. Simon, bakit? Bakit mo inakala sa dahas manggagaling ang pagbabago? Di ba't alam mo marami ang madadamay? Dahil wala nang natira. Lahat ng mabuti noon ay nawasak. Ang tanging na ay pagbawi sa lakas sa paraang hayang gawan ng mapang. Kung ang kasamaan ay tinutuganan mo ng higit pang kasamaan, paano mo inaasahang gagawin ng kinabukasan? Kung may tao magsasabi sa akin na may pag-asa, baka hindi ganito na. Simon, hindi ko nauunawaan kung bakit hinayaan mo malaman ka ng puot. Ang talino mo, ang lakas mo. Bakit napunta sa landas na ito? Padre, sa dami ng aking nakita, sa dami ng mga sugat na hindi na maghihilo, nasaan pa ang pag-asa? Ang pag-asang nawawala ay karaniwang bunga ng pusong napagod. Hindi na mo doon talagang ubos na. Baka ang hinahanap mong liwanag ay matagal nang iniiwasan. Kung madali lang sana maging dalisay. Kahit hindi ako nabigyan ng pag-asa. Ang sigaw ng bayan ay hindi dapat sagutin ng baril o bomba. Kapag ang kalayaan ay sinimulan sa dugo, dugo rin na magiging wika nito hanggang dulo. Padre, ang galit ang naging kaibigan ko. At hindi ko alam. Ako na rin pala ang inalipin nito. Kung nais mo makawala, kailangan mo patahimikin ang kalawabang pinasigaw ng paghihiganti. Ang katotohanan ay hindi makikita ng mata na puno ng puot. Padre,
Kung may muling pagkakataon, sana'y ipinaglaban ko ang bayan na mas marangal. Sana'y hindi ako naging alipin. Sana'y hindi ako naging anino ng sarili kong sakit. Hindi mo na mababalikan ang nakaraan. Ngunit maaari mo pa rin ituwid ang iniwan mong aral. Huwag mo itang ipamana bilang galit. Ipagkatiwala mo sa susunod na henerasyon ang pag-asang hindi mo naabot. Padre, kung gano'n, sana'y makita nila ang liwanag. Ang liwanag na hindi ko nasumpungan. At sana ang iyong pagbag-isap ay magsilbing babala, hindi sumpa. Darating ang araw na ang Pilipinas ay babangon na hindi kailangan ng dahas upang maging malaya.